Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Ang asar ang tono ng pananalita ni Yulia habang sinasabi niya iyon. Isantabi muna natin ang picture taking sa ngayon at mas tumutok tayo sa problema sa kamera. Kapag tapos na tayo dito, pwede na tayong kumain sa Domino's o kung ano paman, sabi ng mahabang buhok na babae habang umiling. Ano? Hindi natin siya pwedeng pabayaan ng ganun-ganun lang. Kailangan nating siguraduhin na babayaran niya tayo para sa lahat ng mga damages na ginawa niya. Sagot ni Yulisa, makikita na ayaw niyang pakawalan si Gerald ng ganun kadali. Hayaan mo na? Awkward na sinabi ng babaeng mahaba ang buhok sa medyo habang pinagmamasdan ang parami at parami na nagkukumpulan sa kanila para tingnan kung ano ang dahilan ng kaguluhan. Habang pilit ng babaeng may mahabang buhok na hinihila ang mga kaibigan niya palayo sa kanya, mabilis na tumingin si Gerald sa babaeng ito. Teka lang. Pwede ko bang makuha ang contact number mo? Kailangan ko pang ilipat ang pera sa'yo mamaya, hindi ba? Nang marinig iyon, agad na napatulala si Yulisa, ang kanyang mga kaibigan, talagang sinusubukan niya pang kunin ang number ni Noelle pagkatapos niyang sirain ang kamera. May ganyang tao pa pala sa mundong ito. Sa oras na ito, ibinabalang ni Gerald ang kamera para makuha ang contact information ni Noelle. Dahil ba sa mas maganda siya kaysa sa kanila? Lalong nagalit at nainis ang mga babae kay Gerald habang iniisip nila ito. Gusto nang umalis ni Noelle sa oras na ito. Ayaw niya sanang masangkot sa sitwasyon, ngunit lalo siyang hindi naging komportable dahil napapaligiran sila ngayon ng napakaraming tao. Ha? Baka hindi mo alam na si Noelle ang pinakamagandang babae sa aming department namin. Hindi mo ba alam kung gaano karaming mga mayayaman at batang tagapagmana ang sinubukang ipagtapat ang kanilang paghanga sa kanya? Ang lakas ng loob mong hingin ang number niya. Baka makuha mo ang pagkakataon na iyon kung maayos mong nakuha ang picture namin kanina, pero sinira mo ang opportunity na iyon. Sana pagsisihan mo ang sarili mong mga aksyon. Patuloy na binababa ng mga tao si Gerald sa oras na iyon, ngunit umiling lang siya at hindi pinansin ang comment ng mga tao sa kanya. Kasalukuyang iniisip ni Gerald ngayon kung nakakapekto sa kanyang puso at isip ang atraksyon ng yin at yang. Kung tutuusin, ganoon din ang nangyari noong una niyang nakita si Kundry sa Lugao City. Nagkaroon ng malaking pagkakamali si Gerald sa unang pagkikita nila ni Kundry dahil sa hindi niya makontrol ang kanyang emosyon. Katulad ito ng nakaraang kaganapan, nagkamali na naman siya nang makita niya si Noelle, na isang taong may malakas na fisikwe, ngunit sa pagkakataong ito ay nasira na lang niya ang kamera ng nakapusod na babae. Sinubukan pa niyang madaliin ang sitwasyon sa pamagitan ng paghingi ng cellphone number ni Noelle, kahit na ang nagrenta ng kamera ay ang babaeng nakapusod. Halata na siya ay masyadong naiinip at kahit sino ay magagalit sa ganoong pag-ugali. Sa kabila ng misunderstanding na naganap, kahit papaano ay masaya pa rin si Gerald sa pangyayari. Sa wakas, nahanap na rin niya ang taong may malakas na fisiko. Nangangahulugan iyon na mahanap niya ang circumsite na bato sa lalong madaling panahon. Kahit pa malapit na ang kalagitnaan ng buwan, may pagkakataon pa rin na mahanap niya ito. Mabuti na lang at mabuti ang lahat. Umalis si Gerald at lumingom kay Noelle at sa iba pa na kasalukuyang naglalakad papalayo. Pagkatapos nito ay agad niyang sinundan sila. Nakita na ni Noelle at ang kanyang mga roommates ang lahat ng uri ng lalaki, kahit na nasa first year pa lang sila. Napakaraming mga lalaki ang nanligaw kay Noelle noon pa man. Madaling madismaya si Noelle sa lahat ng mga nanligaw sa kanya, mula sa mga kaklase niya hanggang sa mga senior sa kanyang department. Dahil doon, ni minsan ay hindi siya pumayag sa mga sumusubok na maging boyfriend niya at wala itong pinagkaiba kay Gerald. Hindi niya pwedeng ibigay lang napakadali ang kagustuhan ng lalaking ito. Nakakainis talaga. Dahil dito, mabilis na hinarap ni Noelle at ng kanyang mga kaibigan ang issue ng mag-isa. Ginamit ni Noelle ang kanyang sariling pera upang mabayaran ang mga damages. Kasunod nito, ang grupo ng mga babae ay pumunta sa Domino's para makakain sila. Habang nandoon sila, umaasa rin silang may mahanap silang isang tao na tutulong sa pagkuha ng litrato sa bulubunduking lugar sa labas mismo ng kanilang campus. Sa sandaling iyon, kanina pa sinusundan ni Gerald ang grupo ng mga babae. Kung tutuusin, gusto niyang taimtim na manghingi ng tawad sa kanila. Habang ginagawa niya ito, umaasa rin siya na maayos niya ang misunderstanding na naganap sa pagitan nila. Hindi siya ang uri ng tao na inaakala nila. Nabigla ang mga babae nang makita siya na naman. Bakit nandito Soya? Matapos ang lahat ng nangyari,
tama lang na magkaroon ng bad impression ang mga babae kay Gerald. Susubukan na niya sanang magpaliwanag nang biglang may narinig siyang pagsabog. Biglang bumagsak ang mga pink petals mula sa kisam ng restaurant, nagulat ang lahat ng mga taong naroroon. Makalipas ang ilang segundo, isang gwapong lalaki na nakasuot ng suit ang naglakad papunta sa restaurant at hawak siyang isang bouquet ng rosas. Paglampas ni Gerald, tumayo siya sa harapan ni Noelle bago lumuhod sa isang tuhod at iniabot ang bouquet ng bulaklak para kunin niya ito. Gusto mo ba ito, Noelle? Isang surprise ito na hinanda ko sa'yo, sabi ng bata. Ito pala ay isang romantic confession. Wah! Si Preston. Tumili ang ilan sa mga babaeng kumakain doon, nabigla sila sa romantic na eksena. Karamihan sa mga babae ay nangangarap lamang na mabigyan sila ng surprise romantic gesture sa kanilang buhay, kaya imposible para sa kanila na manatiling kalmado ngayong nangyayari ang ganoong sitwasyon sa harapan mismo ng kanilang mga mata. Nakakabigla na ang lalaking iyon ay nakaluhod pa hawak ang mga rosas sa kanyang kamay. Nakakakilig talaga. Gaano man kalamig ang puso ng isang babae, paniguradong matutunaw sa sobrang tuwa ang kanilang puso pagkatapos ipakita ang romantic confession na ito. Ugali ng mga babae na piliin ang mga lalaking sinusurpresa sila. Makikita ngayon sa mga mata ng ibang babae ang inis at inggit. Naramdaman ito ng mga kaibigan ni Noelle, ngunit mas na-excite sila para sa kanilang kaibigan nang bigyan nila ng space ang dalawa. Habang ginagawa nila ito, kinuha din nila ang kanilang mga cellphone para kunan ng video ang eksena. Mag-isa na ngayong nakaupo si Noelle sa lamesa, nakakaramdam siya ng discomfort habang inisuklay niya ang kanyang buhok sa likod ng kanyang mga tainga. Nahihiya siyang nagtanong sa lalaking nasa harapan niya, ano sa tingin mo ang ginagawa mo, Preston? Alam mo naman na siguro ang nararamdaman mo, Noelle. Matagal na kitang gusto at isinusumpa kong alagaan kita ng mabuti sa natitirang bahagi ng buhay ko kung papayag kang maging girlfriend ko. Will you be my girlfriend? Sagot ni Preston sa seryosong tono. Nakakakilig. Sagutin mo siya. Sagutin mo siya. Sagutin mo siya. Hindi na kaya ng mga tao na manatiling kalmado nang makita nila ang seryosong panukalan nito. Makikita ang mapangasar na itsura ni Preston nang marinig niya ang sigawan ng mga tao. Gayunpaman, makikita na hindi ito gumagana kay Noelle. Naramdaman niyang lalong uminit ang kanyang muka, kaya bigla siyang tumayo at sinabi ko na sayo na wala akong plano na maghanap ng boyfriend sa ngayon. Pagkatapos nito ay kinuha niya ang kanyang bag bago siya tumalikod at umalis. Hindi niya inaasahan na alis lang siya ng ganoon, kaya nahihiyang sumigaw sa kanya si Preston, "Teka! Noelle?" Ngunit hindi huminto sa paglalakad si Noelle. Ngayong nabigo siya, naramdaman ni Preston na inaasar siya ng mga bulaklak kaya tinampon niya ang kanyang bouquet ng mga rosas sa lupa. Agad niyang sinubukang habulin si Noelle nang may pag-aalala sa kanyang puso, habang si Yulisa at ang iba pa ay tuwang-tuwang sumunod sa kanila. Umaasa na mapanood nila ang susunod na mangyayari. Napansin ni Yulia na nandoon rin si Gerald, kaya tinulak niya ito at sinabing, "Umalis ka dito." Sa ilang kadahilanan, inakala ng mga babae na hindi pumayag si Noelle sa proposal ni Preston dahil bad mood siya kanina kay Gerald. Hindi mo ba nakikita kung gaano karaming mga tao ang sinusubukang manligaw kay Noelle? Kahit pamayaman at napakagaling ni Preston, hindi pa rin pumayag si Noelle na maging girlfriend niya. Kaya bakit naman ang isang tulad mo ay may lakas pa rin ang loob na hingin ang kanyang cellphone number? Umalis ka dito, nakangising sinabi ng isa sa mga kaibigan ni Noelle, bago siya tumakbo kasama ang ibang mga babae. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, hindi na napigilan ni Gerald ang kanyang sarili na magpakawala ng malalim na buntong hininga. Wala naman siyang balak na ligawan si Noelle. Gusto lang niya itong kaibiganin para kusang loob nitong ibigay sa kanya ang isang patak ng kanyang dugo. Ngunit ngayon niya napagtanto na masyadong nagiging komplikado ang lahat ng pangyayari. Dahil doon, nag-aalinlangan siya kung ito na ba ang tamang oras para ipagpatuloy ang paghabol at pag-abala sa kanya. Habang pinag-iisipan ni Gerald ang kanyang dilema, tatlong tao ang pasimpleng humigop sa kanilang koke habang patuloy silang nakatingin sa kanya. Kanina pa nila kalmadong pinagmamasdan ang buong eksenang ito. "Boss, nakita mo ba yun? Parang naunahan ni Preston ang batang iyon." Mukhang nagsisisi siya ngayon, sabi ng isa sa mga lalaki sabay tawa. "Ha? Nagagalit talaga ako kapag nakikita ko ng mga ganyang lalak. Parang gusto ko siyang bugbugin. Dapat maging matapang at walang hiya kapag hinahabol mo ang isang babae. Kung malakas lang ang loob niya, paniguradong makukuha niya ang sinumang babae na gusto niya." Mapanuya na sinabi ng isa pa sa tatlong lalaki.
Ikaw na mismo ang nagsabi niyan, kaya bakit hindi ka pumunta doon at turuan ang batang iyon, Saki? Nabalitaan ko na ikaw ay isang eksperto pagdating sa panliligaw nung college ka pa, sagot ng leader ng grupong iyon habang tinatapik niya ang balikat ni Saki. Habang ginagawa niya iyon, patuloy siyang nakatitig kay Gerald at kakaiba ang kanyang mga tingin. Ha? Madali niyang makukuha ang babaeng iyon gamit ang mga tricks ko. Ipupusta ko ang 10 meals kung magiging totoo ba ang sinabi ko o hindi, sabi ni Saki. Bullshit. Pero mag-ingat ka. Baka bugbugin ka niya lalo na't broken-hearted siya. Siyempre, mapupunta sa akin ang pagkain kung papayag siyang magpaturo sa'yo ng pangliligaw, dagdag ng unang lalaking nagsalita. Ha? Kung gusto niya akong bugbugin, hahayaan ko siyang suntukin ako ng 1 beses. Ngumisi si Saki habang tumatayo at nagsimula siyang maglakad papunta kay Gerald. Desidido na si Gerald sa susunod niyang gagawin, kailangan niya pang hanapin muna si Noelle. Pero bago pa man siya makaalis, bigla niyang narinig na may tumawag sa kanya, "Hoy, bata." Saglit lang. Naramdaman niya na may matigas na kamay na nagtatangkang humawak sa kanyang balikat, ngunit kusang gumalaw ang kanyang katawan bago pa man niya makita kung sino ang taong iyon. Ilang dangkal na lang ang layo ng kamay ni Saki nang biglang nilihis ni Gerald ang kanyang balikat at tumalsik si Saki dahil sa flying kick ni Gerald. Tuluyan lang tumigil si Saki nang matumba siya sa ilang dosenang lamesa at upuan. Tita, sigaw ni Saki, naramdaman niya na parang nakaranas siya ng matinding pagkatalo habang nakakapit siya sa braso niyang namamanhid. Ang kaninang boss at ang isa pang lalaki ay biglang napatayo sa puntong ito, makikita ang madilim na ekspresyon sa kanilang mga muka habang mabilis na kumikibot ang kanilang mga talukap. Alam nilang dalawa kung gaano kalakas si Saki at hindi siya matatalo ng kahit sinong ordinaryong tao. Dahil doon, napagtanto nila na isang malakas na tao ang broken-hearted na binatang ito. Tumigil ka dyan. Hindi ka basta-basta makakaalis pagkatapos saktan ang isang tao, sigaw ng 2 lalaki, habang papalapit sila kay Gerald, may balak silang kalabanin ito. Mabilis na hinagis ni Gerald ang mga lalaki palabas ng Domino's nang walang kahirap-hirap. Wala ba kayong magawa, malamig na sinabi ni Gerald nang umalis siya agad nang hindi man lang lumilingon sa 2 naguguluhan na lalaki na nakahandusay na ngayon sa kalye. Mark Crawford, nagtatakang sinabi ng boss matapos makita ang mukha ni Gerald pagkatapos siyang pinatumba nito. Nabigla si Gerald at dahan-dahang siyang lumingon para tingnan kung sino ang taong iyon. Pagkatapos marinig ang pamilyar na boses na iyon, biglang nanginig ang katawan ni Gerald nang lumingon siya at tiningnan kung tama ba ang narinig niya. Nang makita kung ano ang itsura ng kaninang boss, ang walang pakialam na itsura ni Gerald ay agad na napalitan ng tuwa habang excited siyang sumisigaw, "Aiden! Aiden, ikaw ba talaga yan?" "Mark Crawford, ikaw pala talaga yan," sigaw ni Aiden nang bigla siyang napatayo sa tuwa. Ang taong nakatayo sa harapan ni Gerald ay walang iba kundi si Aiden na dating pumasok sa army. Nagulat siya nang makita ang kanyang kaibigan dito kaya sumagot si Gerald, "Long time no see, Aiden." Mabilis silang tumakbo para yakapin ang bawat isa. 2 taon na noong huli silang nakita at natural lang na naiiyak si Aiden sa sobrang excitement na nararamdaman niya. Naging maunlad ang progress ni Aiden noong pumasok siya sa army habang naghahasik ng lagim si Jet sa Mayberry. Makabuluhan ito lalo na't siya ay may magandang pundasyon sa larangan na ito. Nang matapos ang kanyang recruitment company, pumasok si Aiden sa isang espesyal na kumpanya para ipagpatuloy ang kanyang training. Nasa Mayberry siya ngayon dahil may ilang trabaho siyang kailangang gawin dito. Matapos makumpleto ang ilan sa mga gawain, siya at ang kanyang mga tauhan ay pumunta sa Mayberry University para kumain bago sila magpatuloy sa kanilang trabaho. Malaki ang pinagbago ng Mayberry noong nawala ka. 2 days ago lang noong nakarating ako dito. Pagkatapos kong gawin ang ilang trabaho dito, binalak ko sanang kontakin si Merlyle para tanungin siya kung nasaan ka. Doon ko nalaman na nasa business trip si Merlyle sa Lugao City, paliwanag ni Aiden nang umupo ulit sila sa loob ng Domino's. Habang nakikinig si Gerald kay Aiden, napansin niya na mas umitim at naging mas maskulado siya ngayon. Sa katunayan, mas mature at stable na si Aiden ngayon, hindi tulad ng isip bata na Aiden na kilala niya noon. Lumalabas na si Aiden ay isang boss na ngayon. Natuwa si Gerald nang makitang matured at lumaki na ang kanyang nakababatang kapatid. Marami silang pinag-usapan sa oras na iyon at pagkatapos ng mahabang pag-uusap, tumingin si Aiden kay Gerald at sinabing, "Hindi ka pala loyal sa amin. Hindi ka man lang nag-abala na sabihan kami tungkol sayo sa sandaling nakabalik ka ng ligtas sa Mayberry. Kaysa gawin iyon, pumunta ka sa Mayberry para lang ligawan ng isang babae.
Aiden, kilala mo naman ako. Ako ang tipo ng tao na hindi mahilig habulin ang mga babae. Ginagawa ko lang ang ginawa ko dahil kailangan kong magpatulong sa babaeng iyon, sagot ni Gerald habang umiiling na may pilyong ngiti sa kanyang labi. Hindi na ipinaliwanag ni Gerald kay Aiden ang katotohanan na kailangan niya ang dugo ng babaeng iyon dahil ayaw niya itong mag-alala sa kanya. Dahil malaki na ang naitulong sa kanya nina Aiden at Yul noon, ayaw na ni Gerald na idawit pa siya sa kanyang gulo lalo na't maayos na ang kanilang buhay. Mas mabuting in general na lang ipaliwanag ni Gerald ng mga bagay. Hahaha. Sige. Mabuti na lang at nakasalubong mo ako. Kung hindi mo alam, magaling ako pagdating sa mga babae, sabi ni Aiden sabay tawa. Sinabi ko na sayo na hindi ko siya sinusubukang ligawan. Gusto ko lang hingiin ang kanyang tulong sa isang bagay, bulong ni Gerald. Naiintindihan ko. Pero parang nililigawan mo na rin siya bay sa sinabi mo. Oo nga, maswerte ako na nakasalubong kita ngayon, Aiden. Alam ko na may nakahanda kang trick. Kulang na ako sa oras, kaya kailangan ko talagang tulungan mo akong malaman ang sitwasyong ito. Nagkaroon pa kami ng misunderstanding bago ko pa man masabi ang gusto kong sabihin. Hindi ko na alam kung paano ako magpapatuloy mula dito, sabi ni Gerald. May mga pagkukulang pa rin si Gerald kahit na malakas siya. Inaamin niya na hindi talaga siya magaling mang-pick up ng mga babae. Kung tutuusin, siya ay parehong tapat at kawawang estudyante nung siya ay nasa university pa. Wala siyang karanasan sa mga babae at umaabot pa sa punto na namumula ang kanyang mukha kapag kausap niya ang mga ito. Nagkataon lang na nagkatuluyan sila ni Xavier noon. Dahil doon, napakahirap para kay Gerald na subukang kunin ang tiwala ni Noelle nang walang maayos na pundasyon. Walang problema. Pero medyo busy rin ako sa mga problema ko. May trabaho kasi ako ngayon na kailangan kong hulihin ang isang tao na napakabilis. Kahit ilang beses ko na siyang hinabol, nakakatakas pa rin siya. Hinahanap pa namin siya ngayon, pero pinaplano naming hulihin siya sa Mayberry City, paliwanag ni Aiden sabay buntong hininga. Totoo sa kanya si Aiden, kaya hindi nagdalawang isip si Gerald sa mga sinasabi niya. Napansin rin ni Gerald na si Aiden ay mukhang pagod na dahil sa kailangan niyang habulin ang magnanakaw na iyon. Napangiti na lang si Gerald nang maisip niya iyon bago niya sinabing, medyo magaling ka naman kanina. Malakas ba talaga ang magnanakaw na iyon? Paano siya nakatakas sa'yo? Pagkarinig sa sinabi ni Gerald, naramdaman agad ni Aiden na biglang namula ang mukha niya. Magaling. Ni hindi man lang niya natamaan si Gerald kanina. Ang lalaking iyon ay parang isang halimaw kumpara sa isang ordinaryong tao. Kung tutuusin, siya ay isang rapist. Nasangkot siya sa maraming kaso at inilipat kami dito para tumulong dahil kulang ng manpower ang mga nauna dito para mahuli siya. Sinusubukan pa rin namin siyang hanapin pero hindi iyon ang malaking problema. Ang problema ay kung paano siya mahuhuli ng maayos. Plano naming gumawa ng trap para sa kanya dahil umaasa kaming mahuhuli namin siya. Tama, basta't malalaman niyo kung nasaan siya, ako nang bahala sa kanya. Tutulungan kitang mahuli siya, nakangiting sagot ni Gerald. Ano? Seryoso ka ba? Nagtatakang tinanong ni Aiden. Trabaho ko rin na manghuli ng magnanakaw. Kaya handang-handa akong tulungan kang hulihin ang mga karumal-dumal na tao. Pagkatapos ng sinabi ni Gerald, biglang nag-beep ang intercom ni Aiden. Pinindot niya ang buton at nagsimulang marinig ang isang message sa kabilang dulo ng intercom. First group. Second group. Nahanap na namin si Maverick Watkins. Minamaneho niya ngayon ang ninakaw na kotse sa main road ng Yonder Street ng Mayberry City pagkatapos mangidnap ng 2 babae. Makikitang patungo siya sa South Street sa sandaling ito. Kailangang pumunta ng inyong team doon bilang support. Sumagot kung narinig mo ang mensahe. Roger that. Received, sagot ni Aiden at mabilis na tumayo ang mga tauhan niya. Nahanap na namin siya. Good. Tara na. Hindi na masyadong nag-aalala si Gerald tungkol kay Noelle dahil alam niyang makikita pa rin niya ito sa campus. Higit pa rito, talagang kailangan niya ang tulong ni Aiden para humingi ng tawad kay Noelle dahil kailangan niya na kusang loob nitong ibibigay sa kanya ang kanyang dugo. Pero kahit na hindi niya kailangan ng tulong ni Aiden, tutulungan pa rin siya ni Gerald kahit ano pa ang mangyari. Si Gerald ang uri ng tao na hindi magdadalawang isip na tumulong sa kanyang kapatid kapag nahihirapan ito. Ganito ang magiging plano nila. No. Paano siya naging napakabilis, hindi makapaniwala si Takeshi. Hindi ako magsisinungaling sa'yo tungkol sa mga ganoong bagay, Captain.
Isinusumpa ko sa aking buhay na si Gerald ay talagang napakalakas. Nangako si Kenshiro habang tinatapik ang dibdib niya. Naniniwala ako sa'yo, sagot ni Ryugu, alam niyang walang dahilan si Kenshiro para magsinungaling. Pagkatapos makipaglaban kay Gerald kanina, masasabi na totoo ang mga sinabi niya. Hindi ko inaasahan na may isang taong napakalakas. Sabi ni Takeshi habang humihinga siya ng malalim. Kayang makasira ng mundo ang ability ni Gerald. Ganito rin ang iniisip na Ryugu, pero hindi niya ito ipinakita. Bilang leader, kailangan niyang manatiling kalmado sa harap ng kanyang mga tauhan, kaya sinabi niya, isantabi muna natin ang lahat ng ito at bumalik muna tayo. Tumango ang dalawa bago sila dumiretso pa sa mga sasakyan at nagsimulang bumalik sa Hanyu Manor, iniwan na nila ang mga bangkay. Makalipas ang halos 3 oras nang ihinto ni Gerald ang sasakyan sa harap ng competition venue. Pagkababa nila ng sasakyan, agad na tumakbo sina Master Ghost at Aiden para salubungin sila. Nakit ni Aiden si Fujiko at ngumiti siya habang sinasabi, masaya akong makilala ka, hipag. Huwag mo siyang tawaging ganyan, reklamo ni Gerald habang hinahampas ang likod ng ulo ni Aiden. Namula si Fujiko nang marinig iyon at sinabi niya, wala kaming relasyon ni Gerald. Masaya siyang marinig iyon, pero alam niya na hindi iyon ang gusto ni Gerald, kaya sumabay na lang siya kay Gerald. Umiling si Gerald bago siya tumingin sa paligid ng ilang segundo at sinabing mauna ka na at magpahinga. May mga bagay akong dapat pag-usapan sa kanila. Malapit ang tirahan namin sa'yo, kaya kung may mangyari, nandito lang ako. Hindi ko talaga inakala na pupunta sila para gumawa ng gulo dito. Tumango si Fujiko saka siya sumagot, sige. Mauna na kayo. Pagkatapos nito ay pinatong ni Gerald ang kanyang mga kamay sa balikat ni Master Ghost at Aiden habang sinasabing, tara, pumunta tayo sa lugar natin. Hindi tulad ng nakaraan, mas maganda at mas formal ang training grounds ng competition. Sa loob ng napakalaking open space ay isang field na sinasakop ang 1/3 ng lugar at iba pang designated na lugar. Sa harap naman ng open space ay may mga 6-story buildings. Dahil karamihan sa mga kwarto ay may mga ilaw, masasabi na ang karamihan sa mga kalahok ay nakarating na. Ngayong magkakasama na sila, kinuha ni Gerald ang pagkakataon na ito na magtanong, kamusta naman ang sitwasyon? Madalas niyang tawagan ang nga ito, pero ayaw niyang pag-usapan ang mga sensitibong detalye sa telepono. Wala naman pagbabago, patuloy nilang iniimbestigahan ang nangyari, at mula nang mamatay si Adler, wala nang lakas ng loob ang mga kalahok mula sa yanam na maghanap ng gulo, bulong ni Aiden. Alam mo na ba kung saang pamilya nanggaling ang mga assassin? Sinubukan kong alamin ito pero wala akong nakuha, tanong ni Master Ghost. Hindi mo na kailangang mag-imbestiga. Alam na namin ngayon na ang mga assassin ay kabilang sa pamilyang Hanyo, sagot ni Gerald. Tumango si Master Ghost saka siya sumagot, at saka, nakumpirma mo ba kung sila ang mga descendant ng Sedom tribe? Oo, mayabang na sumagot si Aiden. Nabigla si Aiden dahil ang dati niyang Gerald na kilala noon, ay walang kakayahan sa pakikipaglaban. Sa kabila nito, matapos masaksihan ng sarili niyang mga mata ang tunay na lakas ni Gerald, sigurado si Aiden na magiging madali ang paghuli nila sa rapist sa tulong ni Gerald. Kung magiging totoo lang si Aiden sa kanyang sarili, kahit ang legendary warriors sa military district ay hindi karapat-dapat na maging kalaban ni Gerald. Siya pala talaga, sabi ni Maya habang pareho silang umiling ni Warren. Niloloko ba tayo ng Team Aiden? Si Gerald ay isang kilalang tao noon sa Mayberry, pero sana maisip ninyo na ang kasalukuyang kinakaharap natin ang napakatuso at skillful na si Maverick. Alam kong may pinagdaanan kayo ni Gerald dahil isa kang mayaman na tagapamana rin, pero sa tingin mo ba ay maniniwala ako na ang katulong na inimbitahan mo ngayon dito ay si Gerald, dagdag ni Maya na parabang hindi siya kumbinsido. Inakala ni Maya noong una na inimbitahan ni Aiden ang ilang mga legendary na tao mula sa army para tulungan sila. Sa pagtataka niya, ang taong hiningan niya ng tulong ay walang iba kundi si Gerald. Sinisiguro ko sa inyo, Team Maya, na hanggat nandito si Kuya Gerald, hindi makahanap ng pagkakataong makatakas si Maverick, sagot ni Aiden. Sa sandaling natapos ang kanyang pangungusap, sunod-sunod na umalingaw-ngaw ang tunog mula sa kanilang mga intercom. Papalapit na ang target. Harangin niyo na siya. Roger that. Sinimulan na ng ilan sa kanilang may hawak na mga baril ang paglatag ng truck. Sa pagkakataong iyon, naging seryoso ang mukha ni Maya. Lumingon siya para tingnan si Gerald, pagkatapos nito ay umiling siya bago sinabing, ipapaalam ko sa iyo na ang murderer na ito ay malupit at walang awa. Mas mabuting lumayo ka sa kanya.
Pagkatapos niyang sabihin ito, agad niyang pinamunuan ang kanyang grupo sa South Street. Lumingon si Gerald para tingnan ang highway. Hindi importante para sa kanya kung mababa ang tingin sa kanya ni Maya. Ang mahalaga ay nandito siya ngayon dahil gusto niyang tulungan ang kanyang kapatid. Hindi nagtagal, nakita ni Gerald ang isang Passat na mabilis ang takbo sa highway. Ilan pang sasakyan ang humahabol din dito. Napansin ni Gerald sa isang sulyap na ang driver ay isang eksperto sa kanyang trabaho. Ito ay dahil napansin ni Gerald na mabilis na nakatakas ang kriminal sa mga sasakyang humahabol sa kanya, kaya masasabi niyang mahusay ito sa pagmamaneho. Panandalian itong nakatakas mula sa iba pang mga kotse, kaya nagpatuloy ang Passat sa pagmamaneho ng mabilis patungo sa South Street. Ang South Street ay isang mababang lugar na may mga bundok sa magkabilang gilid ng kalsada. Ito rin ay isang lugar na karaniwang wala masyadong nangyayari. Sigurado silang mahuhuli nila si Maverick basta't matrap siya dito. Habang nagmamaneho si Maverick palapit sa mga nakaharang sa kalsada, hindi napigilan ni Warren at Maya na mabalisa. Ilang miles pa lang ang layo, nakita na ni Maverick ang barrier na ginawa nila sa kalsada. Gayunpaman, hindi niya maibaliktad ang sasakyan dahil may mga sundalong humahabol sa kanya mula sa likuran. Nang ina, ano na naman ito? Isinumpa ni Maverick nang maisip niya na ang tanging paraan para makatakas siya ay ang sagasaan ng buong puwersa ang barrier. Nang marinig ang boses niya, isa sa dalawang magagandang babae sa kotse na nakagapos ngayon ay takot na sumigaw, "Please palayain mo na lang kami. Nakikiusap ako sayo." Habang nagmamakaawa ang babae, nahulog sa lapag ng kotse ang kamera na hawak niya dahil sa nadaan nilang bomb. "Tumahimik ka? Nakakainis ang bunganga mo. Magsabi ka ng isa pang salita at papatayin kita," angal ni Maverick. Si Maverick ay mukhang nasa 30s na at ang punong-puno ng takot ang kanyang mukha, lalo itong nakakatakot at mabisyo sa tuwing nagsasalita siya. Nang marinig nila iyon, agad na itinikom ng mga babae ang kanilang mga bibig. Bumalik sa daan ang tingin ni Maverick pagkatapos manahimik ng mga babae. Ngumiti siya at tumawa, "Harang lang yan. Niloloko niyo lang ang sarili niyo kung sa tingin niyo ay makukuha niyo ako." Dahil doon, tinapakan niya ang accelerator at dumiretso sa roadblock. Gayunpaman, sa pinakahuling segundo, inilihis niya ang kanyang manibela pakaliwa, hanggang sa umabot ang kotse sa slope ng bundok. Inikot niya ang manibela at maririnig ang nakakatalim na tunog mula sa friction mula sa mga gulong ng kotse, dahilan para umiling ang buong kotse. Pagkatapos nito ay napunta ang sadakyan muli sa ibabaw mismo ng kalsada sa likod ng mga roadblocks. Sa muling pagpindot sa accelerator, ipinagpatuloy ni Maverick ang mabilis na pagtakbo papunta sa south. Si Warren at Maya ay natulala sa eksenang ito. Posible ba ang manyobra na ginawa niya? Ang isang mas magandang tanong pa ay makakatakas ba siya pagkatapos siyang makorner sa bawat sulok? Ngumiti si Gerald habang nakatingin siya kay Maverick. Nagsisimula ng maging medyo kawili-wili ang mga sitwasyon para sa kanya ngayon. Sumigaw si Gerald nang makitang niyang may malapit na motorsiklo, pahiram ng motorsiklong iyon, Aiden. Ibinato ni Aiden ang susi ng motorsiklo kay Gerald pagkatapos nito. Mabilis na nakuha ni Gerald ang susi at agad niya itong pinasok sa keyhole ng motorsiklo bago niya pinaandar ang gasolina at sinundan ang kotse ng kasing bilis ng kidlat. Agad namang umiwas si Maya at Warren nang makita niyang walang pag-aalinlangan niyang sinundan ang kotse. Nagsagawa sila ng mabilis na adjustments sa kanilang mga plano at pagkatapos nito ay sinimulan nila ang second step ng plano. Nag-aatubuli sila nang habulin nila sila Gerald at Maverick. Nakita ni Maverick sa pamagitan ng rear view mirror ng sasakyan na papalapit sa kanya si Gerald at ang iba pa at hindi niya maiwasang mapamura, ang galing niyang magmaneho. Kahit ang dalawang babae sa kotse ay nanlaki ang mga mata sa gulat nang mapagtanto nila kung sino ang sumusunod sa kidnapper. "Siya! Noelle, siya ang lalaking sumira sa kamera natin," sigaw ng isa sa mga babae nang bigla siyang napalunok. Ang dalawang babaeng kinidnap ay walang iba kundi sina Yulisa at Noelle. Masaya sana ang araw na iyon para sa kanila. Isang araw kung saan kukuha dapat sila ng group photos kasama ang kanilang mga kaklase para iselebrete ang pagtatapos ng kanilang freshman year. Gayunpaman, nasira ang kanilang araw dahil sinira ng lalaking nakamotorsiklo sa labas ang kamera na nirenta nila. Dahil doon, kinailangan ni Noelle na maglabas ng sarili niyang pera para lang ayusin ito. Kung hindi pa sapat iyon, nasira pa ang mood ni Noelle dahil sa lalaking nagtapat ng kanyang nararamdaman sa kanya habang kumakain siya sa Domino's. Pagkatapos nilang takasan si Preston, ang grupo ng mga babae ay pumunta sa North Lane upang kumuha ng ilang mga litrato.
Sa kasamaang palad, na-encounter nila si Maverick doon. Ang fugitive na kumidnap kay Yulia at Noelle nang walang rason. Dahil sa lakas ni Maverick, mabilis nitong ninakaw sa kanila ang kanilang sasakyan. Pilit na dinala ni Maverick ang dalawa sa backseat at pagkatapos ay tumakas si Maverick mula sa lugar na iyon hanggang sa makarating siya sa isang lugar na malayo kung saan niya na-hijack ang kotse. Doon niya itinali ang magkabilang braso at binti nila. Sa puntong iyon, takot na takot talaga si Noelle at Yulisa. Hindi nila alam kung saan sila dinadala ng lalaking ito at naisip pa nila ang ilang eksena sa horror movie sa sandaling ito. Palaging pinapatay sa mga ganitong movie ang mga taong tulad nila. Takot na takot sila na baka mamatay sila sa oras na iyon at hindi na lang nila sinusubukang isipin ang kahihinatnan. Kahit pa ganoon, nararamdaman ng parehong babae na parang nawawalan na sila ng pag-asa sa sandaling iyon at ang takot na nararamdaman nila ay lalong lumalalim. Gayunpaman, ngayong nakita nila si Gerald na nasa motorsiklo, hindi may kakailan nila Noelle at Yulisa na nagkaroon sila ng pag-asa sa kanilang puso. Sinusubukan mo ba akong paglaruan, bata? Ipapaalam ko sa'yo na newbie ka lang. Mapanuya na sinabi ni Maverick habang pinapanood niya na papalapit na ngayon si Gerald. Gayunpaman, nabigla siya nang mapagtanto niya na ang motorsiklong patuloy na sumusunod pa rin sa kanilang kotse ay wala nang sakay ngayon. Sige? Nasaan siya? Pagkatapos ng pangusap ni Maverick, isang malakas na kulog ang narinig sa bubong ng sasakyan kaya biglang yumanig ang buong sasakyan. Nasa ibabaw ba siya ng sasakyan? Tumingin si Maverick sa sunroof at nakita niya na nakatingin sa kanya si Gerald na may ngiti sa kanyang labi. Pita! Umalis ka dito, sigaw ni Maverick habang sinisimulan niyang iswerve ang kanyang manibela sa kanan at kaliwa, sinusubukang tanggalin si Gerald sa sasakyan. Gayunpaman, hindi pa rin umaalis si Gerald sa kanyang kinatatayuan kahit pa gumagalaw sa iba't ibang direksyon ang sasakyan. Sa katunayan, mukhang relaxed siya, walang emosyon. Di nagtagal, nakita ni Gerald ang isang kindergarten sa hindi kalayuan. Nang makita iyon, alam ni Gerald na hindi na niya kayang ipagpatuloy ang pakikipaglaro kay Maverick. Alam niyang mas malaki ang losses kung ipagpapatuloy niya ito. Dahil doon, humiga si Gerald sa kanyang tiyan habang ginagamit ang isang kamay para buksan ang sunroof habang hawak ang door handle ng driver seat. Hinila ni Gerald na parang papel ang pintuan ng kotse bago niya ito tinapon sa kalsada. Anong nangyayari? Takot na takot si Maverick nang nanlaki ang mga mata niya bago umihip ang malakas at malamig na hangin sa mukha niya na haggard na. Bago pa man maintindihan ni Maverick kung ano ang nangyayari, nahawakan na ni Gerald ang handbrake sa pamagitan ng sirang sunroof na naging dahilan para mag-screech ng malakas ang gulong ng kots. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang malaking puno at muntika na itong hindi nakaiwas mula dito. Dahil sa biglang paghinto, napaatras ang mga babae, habang ang mukha ni Maverick ay agad na tumama sa impact ng airbag ng sasakyan. Ikaw! Halimaw ka! Baliw! Takot na sinabi ni Maverick. Sa oras na iyon, nakarating na sila Maya at ang iba kung saan matatagpuan ang kotse at napanood nila ang buong pangyayari. Napalunok si Maya bagi bumuka ng malaki ang kanyang bunganga habang hindi siya makapaniwalang nakatingin kay Gerald. Kung hindi nila ito nakita sa kanilang sariling mga mata, walang sinuman ang maniniwala na ang lahat ng ito ay nangyari talaga. Imposible para sa isang normal na tao na maging napakalakas para basta-bastang punitin ang pinto ng kotse ng ganoon kadali habang mabilis itong tumatakbo. Posible ito kung mabilis, malakas at may matinding balance ang taong iyon, ngunit parang makikita mo lang ang mga ganoong tao sa pelikula. Hindi akalain ni Maya na ang kanyang high school classmate na dating papatin at mahina, ang taong palaging nag-aalala kung paano siya kikita ng mas maraming pera para mapakain ng maayos ang kanyang sarili araw-araw ay naging napakalakas na ngayon. Natanggap na niya noon na si Gerald ay isang mayamang young master, ngunit lumalabas na isa rin siyang napakahusay na tao na ang kapangyarihan ay katumbas ng isang maladyos na top master. Takot na takot si Warren ng mga sandaling iyon. Kanina pa siya nakaupo sa tabi ni Maya sa sakyan, kaya ibig sabihin nito ay nakita niya lahat ng nangyari. Gayunpaman, napansin din niya na kanina pa tinititigan ni Maya si Gerald. Kilala niya si Maya bilang isang babae na hindi pa kailanman umiibig. Isang babae na matagal nang naghahangad ng isang hero na bigla na lang lilitaw sa kanyang buhay. Sa pagkakaalam ni Warren, kahit sinong mga babae ay naghahangad ng isang hero na pumasok sa kanilang buhay. Nakikita na ngayon ni Warren sa mga mata ni Maya na sa wakas ay dumating na ang kanyang hero. Inakala noon ni Warren na siya ang bida sa puso ni Maya.
Kung tutuusin, nanalo siya sa Taekwondo Championship noon. Gayunpaman, lumalabas ngayon na hindi iyon ang nangyari. Habang nag-uumapaw ang matinding selos sa puso ni Warren, si Gerald ay masyadong abala ngayon sa pagbuhat kay Maverick palabas ng sasakyan gamit ang isang kamay. Ang importante ngayon ay napatumba na nila ang kriminal at kahit papaano ay wala man lang nasawi. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay naganap malapit sa isang kindergarten, at dahil malapit na ang uwian ng mga bata, nakita ng ilang mga magulang na naghihintay para sunduin ang kanilang mga anak ang ginawa ni Gerald. Mas maraming tao ang naintriga sa mga nangyayari sa labas dahil sa malakas na ingay na umalingaw-ngaw sa buong lugar. Dahil doon, walang choice ang mga pulis na naroroon kundi lagyan ng bakod ang buong kalsada. Anong nangyari dito? Pa? Anong nangyayari? Marami sa mga bata ay nagtatanong na ngayon sa kanilang mga magulang kung ano ang nangyari. Ngunit mas maraming mga magulang ang lalong naintriga nang makarating sila sa lugar na iyon. Sayang at hindi ko ito nakita kanina. Nakikita mo ba ang binata na iyon? Nahuli at naresto niya ang rapist na nasangkot sa ilang krimen sa Mayberry City. Diyos ko! Dapat nakita mo siya kanina. Para siyang si Superman. Ang mga komentong ito ay nagmumula sa ilang mga magulang na kanina pa nandoon nang mahuli ni Gerald si Maverick. Nanginginig sa pagkasabik ang mga magulang habang naramdaman nila ang pagnanasang ipaalam sa lahat ang tungkol sa nakakakilig na pangyayaring naganap sa harapan nila. May ilang mga nanay na hindi pinapansin ang kanilang mga anak habang sila ay tumakbo para mag-record ng mga video ni Gerald. Superman! Superman! Sigaw ng mga bata habang nakatingin kay Gerald. Ang galing mo nung inaresto mo siya kanina, sigaw ng ilan sa mga magulang habang namamangha sila kay Gerald. Tumango lang si Gerald sa mga magulang at pagkatapos ay inihagis ni Gerald si Maverick sa lupa, dahilan para lumapit sila Aiden at ang iba pa at arestuhin siya. Nang ina, bakit ang malas ko naman ngayon, sabi ni Maverick habang nakatulala siya sa biglaang pangyayari. Kahit napilit siyang pinapasok sa sakyan ng pulis, patuloy pa rin siyang nakatitig kay Gerald na parabang hindi siya makapaniwala bago nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Parang hindi sumusunod ang lalaking yon sa laws of physics. Ang galing mo. Grabe ang kaba ko, habang pinapanood kang hinahabol ang magnanakaw na iyon kanina, naiingit na sinabi ni Aiden. Nakita ni Warren na medyo nahihiya ngayon si Maya. Halatang halata na gusto niyang lapitan si Gerald para makausap niya ito. Kaya paanong hindi siya magsiselos? Matapos huminga ng malalim, nagsalita na si Warren, kailangan na nating umalis dahil nakuha na natin si Maverick. Bakit hindi ka muna bumalik sa kotse, Maya? Para bang hindi siya marinig ni Maya kahit pa tinatanong niya ito. Sa halip, nagsimula siyang maglakad palapit kay Gerald at sinabing, nasaktan mo ba ang sarili mo, Gerald? Yung ginawa mo ay napakadelikado, hindi mo ba alam iyon? Hindi naman, kaswal na sinabi ni Gerald. Gusto pa sanang sabihin ni Maya ang kanyang pag-aalala kay Gerald, ngunit hindi niya alam kung bakit walang lumalabas sa bibig niya. Kung tutuusin, matagal na niyang minamaliit si Gerald at sinabi niya pang magdudulot lang siya ng gulo kaysa makatulong. Sa madaling salita, hindi niya ito masyadong sineryoso mula nung una silang magkita hanggang sa tumapak sila sa high school. Hindi niya sineryoso si Gerald kahit pa noong una silang nagkita sa bar pagkaraan ng ilang taon at nang malaman ni Maya na napakayaman niya noon sa Salford Province. Sa oras na iyon, hindi mapigilan ni Maya na maramdaman ang mabilis na tibok ng kanyang puso ngayong nakatayo siya sa harapan ng kakaiba at bagong Gerald. Sa katunayan, humahanga at lumalalim ang paggalang niya sa lalaking ito sa kaibuturan ng kanyang puso. Ngunit hindi sumagi sa isip ni Gerald na kailangan niyang magpakitang gilas sa harap ni Maya. Kung tutuusin, hindi niya kailangan ang paghanga o paggalang nito sa kanya. Napailing si Gerald at parang may bigla siyang naalala. Lumingon siya at nakita niya sa medyo malayo na ang dalawang babae kanina ay nanginginig pa rin sa sasakyan. Narinig niyang sumisigaw ang isang babae noong nasa bubong siya ng sasakyan. Nang marinig ang pamilyar na boses na iyon, nahulaan kaagad ni Gerald na kinidnap ni Maverick sina Yulisa at Noel. Nakaramdam din si Gerald ng malakas na energy na nagmumula sa loob ng sasakyan at doon niya nakumpirma ang kanyang hula. Dahil doon, mabilis siyang pumunta sa sasakyan. Ang mga babae ay walang suot na seatbelt kanina, kaya napaatras at nabangga sa likuran ng mga upuan ng front seat ang kanilang mga katawan mula sa kolisyon na naganap. Hindi nila kaya ang ganitong impact, kaya hindi nakapagtataka kung bakit pakiramdam nila Yulisa at Noel na parang maghihiwa-hiwalay ang kanilang mga katawan anumang segundo ngayon.
Nang malapit na si Gerald, nakita niya na wala na ang kaninang young lady na kaninang itsura ni Yulisa habang patuloy itong nakapikit. "Huwag ka nang mag-alala, lumabas ka na muna ngayon." "Kayong dalawa," sabi ni Gerald habang nakangiti siya at nakatingin sa dalawang babae. Mapait ang kanilang ngiti dahil napansin ni Gerald na ang lahat ng nangyari ay hindi isang coincidence. Nakahawak si Noelle sa braso ni Gerald, saka ngumiti siya bago tumango kay Gerald at sinabing salamat. Ang mabisang paraan para mapahanga ang isang tao ay ang pagligtas sa buhay nila. Naiinis noong una si Noelle kay Gerald, ngunit ngayon ay nakaramdam siya ng kaunting pagmamahal sa kanya. Sa oras na iyon, ang dalawang babae ay parehong kinausap ng mga pulis bago sila pinayagang umalis at magpahinga. Medyo abala pa si Aiden at ang iba pa sa trabaho nila ngayon, kaya hindi na siya hiniling ni Gerald na samahan siya pabalik. Sa halip, pinili ni Gerald na ihatid pauwi ang dalawang babae sa campus. Sa pagkakataong ito, hindi tinanggihan ni Noelle ang alok ni Gerald. Sa katunayan, tinanggap niya ang kanyang imbitasyon ng walang halo ng pangangamba. Alam ni Gerald na hindi niya dapat banggitin ngayon ang paghingi sa kanya ng dugo, lalo na't grabe ang pinagdaan ng takot ni Noelle ngayong araw. Kung tutuusin, magiging malala ang sitwasyon kung may isip ni Noelle na niligtas lang siya nito dahil gusto niyang makuha ang dugo nito. Siguradong masisira ang imahe niya sa babaeng ito sa pangalawang pagkakataon. Habang pinag-iisipan ito ni Gerald, medyo nagulat siya nang biglang tumingin sa kanya si Noelle at nagtanong, "Medyo, naging rude ako sa iyo ngayong araw. Kaya gusto kong humingi ng tawad at salamat din sa pagligtas mo sa amin." Nang marinig iyon, naramdaman ni Gerald na nakakahanga si Aiden. Bago umalis si Aiden kanina, sinabi niya kay Gerald na tiyak na paniguradong hihingi ng tawad si Noelle sa kanya, magpasalamat sa kanya sooner or later. Ayon kay Aiden, kapag sinabi ni Gerald ang mga salitang tinuro niya sa kanya kanina, hindi na niya kakailanganin pang hingin ang number ni Noelle. Inisip niya ang tinuro sa kanya ni Aiden sa kanyang isipan at pagkatapos ay sinabi niya ito, "Okay lang. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Pero mukhang tinadhana ang pagkita natin dahil paulit-ulit tayong nagkikita. Siguro nga nakatadhana itong mangyari. Regardless, masaya akong nailigtas kita ngayon." Habang pinapanood si Gerald na nakangiti sa kanya, naramdaman ni Noelle na bumibigat ang paghinga niya habang namumula ang kanyang mukha. Ang mga sulok ng kanyang mga labi ay dahan-dahang umaangat pataas at ipinakita ni Noelle ang kanyang nakakaakit na ngiti. Tumahimik siya ng saglit bago siya tumango at sinabing, "Aalis na muna kami." "Bye." Hindi siya natakot o nag-alangan pagkatapos niyang sabihin yon, habang patuloy siyang nakatitig kay Gerald. Hindi talaga inaasahan ni Gerald na sasabihin ni Noelle ang eksaktong mga salita tulad ng hula ni Aiden. Kung tutuusin, sinabi ni Aiden kay Gerald na ang mga Diyosang tulad niya ay mahilig makipaglaro. Sa madaling salita, gusto nila ang proseso na hinahabol sila ng lalaki. Lalo nilang nagustuhan ito kapag ang mga taong gusto nila ay nagmamalasakit sa kanila. Dahil doon, hindi pa rin siya magkukusa na ibigay kay Gerald ang kanyang contact number kahit na siya ang nagligtas sa kanya. Ang gagawin lang ni Noelle ay ang makipag-usap sa kanya ng sandali bago siya tatalikod para umalis. Siyempre, hindi talaga siya aalis kaagad. Sa halip, maghihintay siya ng kaunti para hintayin na sabihin ni Gerald na manatili siya. Ito ang dahilan kung bakit nahihirapan ang mga tao na ligawan ang Diyosa. Kung tutuusin, ang ikinakatuwa ng mga babae ay ang proseso ng panliligaw at paghahanap sa kanila. Eksakto sa hula ni Aiden ang bawat kilos na ipinakita ni Noelle. Nang makita iyon, ipinagpatuloy ni Gerald ang pagsunod sa script na ibinahagi sa kanya noon ni Aiden. Tumango siya ng walang emosyon sa kanyang muka, "Tama. Kayong dalawa ay nasugatan kanina, kaya makabubuti sa inyo na magpahinga ng maayos. Aalis na din ako dahil may ihanda pa akong regalo para sa kaibigan ko. Mag-ingat ka, goodbye." Pagkatapos niyang sabihin yon, dahan-dahang tumalikod si Gerald at nagsimulang maglakad palayo. Kung tama ang sinabi sa kanya ni Adrian, paniguradong tatawagan siya ni Noelle sa bilang ng 5. 1, 2, 3. Pagkabilang ni Gerald ng 5 sa kanyang isip, biglang sumigaw si Noelle, "Teka lang, Gerald." "Gerald, sandali lang." "Seryoso?" "Yes." "Ano iyon, Noelle?" tanong ni Gerald. "Well, saan mo natutunan ang iyong skill, Gerald? Gusto ko sanang matuto ng ilang simpleng self-defense technique para sa mga babae. May rekomenda ka ba para sa akin?" tanong ni Noelle. Nang marinig iyon, tumango rin si Yulisa bago niya idinagdag, "Gusto ko rin matuto." "Oh? Ganon ba?
Kaya, pwede kong ibigay ang public contact number sa WhatsApp. Pag-aari ito ng kaibigan ko at up-to-date siya sa mga ganoong skills. Sa puntong ito, naramdaman ni Gerald na naiintindihan na niya ang puso ng mga babaeng ito ngayon. Gumagana ang mga salita na itinuro sa kanya ni Aiden, lalo na ang noong sinabi niya na kailangan niyang maghanda ng isang espesyal na regalo para sa kanyang kaibigan. Sa isang paraan, nagagawang kontrahin ang mga salitang ito ang laro na ginagawa ng mga babae. Malakas ang impact ng hintayin niyang sabihin ito hanggang sa puntong ito dahil ginampanan na niya ang role ng bida na nagligtas sa dalawang damsel in distress. Ang WhatsApp account ni Aiden ay tinawag na 2 Ears is Body 666 at madalas niyang binabahagi dito ang impormasyon tungkol sa mga fighting skills at martial arts doon. Pwedeng sabihin ni Gerald sa kanila ang account name na ito para mahanap nila ito ng mag-isa, ngunit pinilit ni Gerald na maging friends sila sa kanyang WhatsApp account para siya mismo ang magbibigay ng account na iyon sa kanila. Gayunpaman, tulad ng inaasahan ni Adrian, ang mga babae ay nagpapasalamat lamang at wala ng iba. Napansin na ni Gerald na ang dalawang babae na gustong matuto ng mga self-defense technique ay walang iba kundi isang dahilan. Ang gusto lang ni Noelle ay isang magaling na lalaki sa tabi niya na interesado sa kanya, katulad lamang ni Gerald. Basta't susuyuin niya si Noelle, paniguradong bubuksan ni Noelle ang kanya puso sa kanya. Pagkatapos nito, lalong humanga si Gerald sa mga tinatagong taktika ni Aiden pagdating sa mga babae. Sa oras din na ito, nagtataka rin siya kung bakit hindi niya maintindihan si Mila noong una. Nang usap sila noon tuwing gabi at dumating ang punto na si Mila ang unang magsasabi na gusto na niyang matulog. Dahil hindi masyadong sensitibo sa babae si Gerald noon, parati niyang sinasabi na matulog siya ng maigi. Bakit hindi niya napagtanto noon na gusto ni Mila noon na sabihin niya sa babae na mag-usap pa sila ng kaunti? Ngayon niya lang napagtanto na gusto pala ni Mila na isipin niya ang nararamdaman ng babae. Gusto niyang gumugol ng maraming panahon kasama ni Gerald. Ito pala ang kanyang paraan para matesting kung gaano siya kahalaga sa puso ni Gerald. Siyempre ang alam ni Gerald na siya lang ang nasa puso ni Mila at hinding-hindi niya itatrato ang ibang lalaki tulad ng trato niya kay Gerald. Nagising si Gerald sa katotohanan at pinaalalahanan niya ang kanyang sarili na 3 araw na lang bago sumapit ang kalagitnaan ng buwan. Nababalisa siya dahil doon. Kailangan niyang pag-usapan ang bagay na iyon kay Aiden ngayong gabi. Kahit papaano ay maayos na siyang simula ngayon. Kailangan lang nilang magkita mamaya para pag-usapan ang mga susunod na hakbang. Alam mo, may pakiramdam ako na hindi talaga interesado si Gerald sa'yo, Noelle. Kung tutuusin, kahit na sinabi mo sa kanya na gusto mong matuto ng ilang self-defense technique, ang ibinigay lang niya ay ang kanyang public contact number, sabi ni Yulisa. Anong mali doon? Interesado talaga akong matuto. Nakita mo ba kung gaano siya katapang noong iniligtas niya tayo kanina? Naiisip ko tuloy na parang may kakaiba siyang ugali na hindi natin alam. Napaka-misteryoso niya, malambing na sinabi ni Noelle habang nakangiti. Oh? Hindi kaya? Nahulog ang loob mo kay Gerald dahil liligtas niya tayo. Tama nga naman na makapangyarihan siya, pero sa malamang ay hindi siya mayaman. Kung gusto mong makasama siya dahil naisip mong nakatadhana kayo, ano na lang ang iisipin ng pamilya mo? Tanong ni Yulisa, pinapaalalahanan si Noelle na isipin ng maigi ang kanyang mga desisyon. Natatandaan kong sinabi mo na ayaw mong pumasok sa isang relasyon ngayon dahil medyo may nangyayari sa loob ng iyong pamilya. Pero alam mo sa tingin ko, ang isang relasyon ay ang eksaktong kailangan mo para malutas ang mga problema mo. Pero kailangan mo ng isang lalaki na kayang lutasin ang economic crisis ng iyong pamilya. Dahil doon, sa tingin ko na mas magandang candidate si Preston kaysa si Gerald. Hindi ba ang pamilya niya ay may sariling public listed company? Mayaman sila. Hanggat pumayag kang maging girlfriend niya, paniguradong makakatulong siya sa pagresolba ng economic crisis ng iyong pamilya. Gusto ko lang sabihin sa'yo na walang matutulong kung magiging kayo ni Gerald, paliwanag ni Yulisa habang maingat niya sinusuri ang sitwasyon habang kasama niyang pauwi si Noelle. Hindi naman mahal ni Noelle si Gerald at sa totoo lang ay nagustuhan niya lang ang lalaki. Totoo nga naman na nag-iwan ng hindi malilimutan na impresyon sa kanya ang lalaking iyon. Bukod doon, medyo curious din siya tungkol sa pagkatao niya. Kahit papaano ay pumasok pa rin sa isip ni Noelle ang posibilidad na baka magkatuluyan sila ni Gerald pagkatapos niyang sagipin ang babae, ngunit kumalma si Noelle matapos mapakinggan ang paliwanag ni Yulisa.
Inaamin niya na mayroon pa rin siyang kaunting pagmamahal at paghanga kay Gerald, ngunit alam na alam ni Noelle na nawalan siya ng karapatang pumili ng kanyang mapapangasawa pagkatapos ng nangyari sa kanyang pamilya noong nakaraang buwan. Dahil sa pangyaring iyon, para bang nawalan siya ng choice kundi maghanap ng mayaman at makapangyarihang tao na mananatili sa tabi niya. Gaya ng sinabi ni Yulisa, wala talagang magagawa ng isang tao kung wala siyang pera o tamang koneksyon. Kahit na alam iyon ni Noelle, tinanggihan niya si Preston kanina dahil gusto niyang makipaglaro sa kanya ng ilang beses pa. Ngunit sa pagkakataon na ito, alam niya na kailangan niyang isipin ang tungkol sa kanyang pamilya at maging seryoso. Sigurado siya na ang magiging relasyon nila ni Preston ay makakatulong sa sitwasyon ng kanyang pamilya, ngunit wala siyang nararamdaman para sa kanya. Mas naakit siya kay Gerald kumpara sa lalaking iyon. Gayunpaman, hindi tulad ni Preston, hindi makakatulong sa kanyang pamilya ang pagsama kay Gerald. Naguguluhan tuloy si Noelle habang iniisip niya ang lahat ng ito. Talaga bang pinag-iisipan mo ang pagpipilian mo, Noelle? Tandaan mo na birthday mo bukas ng gabi at dapat mong malaman na hindi pa rin sumusuko sa'yo si Preston kahit na pinahiya mo siya ngayon sa harap ng napakaraming tao. Nabalitaan ko pa nga magbibigay siya ng doubling effort para sa'yo bukas kahit na hindi pa siya naimbitahan. Dahil doon, sigurado akong matutuwa si Preston kung papayagan mo siyang dumalo sa birthday party mo, sabi ni Yulisa. Alam ko naman. Pero nagpaplano din akong mag-imbita ng ibang tao na dumalo sa aking 22nd birthday party, sagot ni Noelle habang nakagat sa kanyang ibabang labi. Hindi naman siguro si Gerald ang tinutukoy mo, di ba? Tanong ni Yulisa habang nanlalaki ang kanyang mga mata. Kahit anong mangyari, si Gerald pa rin ang nagligtas sa atin ngayon. Kung hindi dahil sa kanya, ano na lang sana tayo ngayon? Hindi ba dapat lang natin ibigay ang ating pasasalamat sa kanya sa pamagitan ng pag-imbita sa kanya, sabi ni Noelle, habang inaalala ang niya noong inalalayan siya ni Gerald palabas ng sasakyan mula nang masugatan niya ang kanyang binti. Unti-unting natunaw ang kanyang nagyelong puso ni Noelle habang iniisip niya ito. Nagpatuloy sa pag-uusap ang dalawa bago sila tuluyang bumalik sa kanilang mga dorm at sinabi sa kanilang mga roommates na ligtas sila. Binura ni Yulisa ang number na ibinigay sa kanila ni Gerald dahil hindi naman sila interesado na matuto ng self-defense techniques. Kinagabihan sumakit ng husto ang ulo ni Yulisa. Naisip nila na nangyari ito dahil sa damage na natamo niya nang bigla na lang nagpreno ang sasakyan kanina, kaya mabilis siyang dinala ni Noelle at ng iba pa sa malapit na ospital para magpa-check up. Doon nakatanggap si Gerald ng birthday invitation message mula kay Noelle. Gaya ng hula ni Aiden, mukhang makukuha ni Gerald ang nakapagpapalakas na dugo na kailangan niya bukas. Malapit na ang kalagitnaan ng buwan kaya napakagandang balita iyon para sa kanya. Para bang nararamdaman na ni Gerald ang circumcised stone sa kanyang kamay sa sandaling ito. Kinabukasan, sa kabila ng pagharap sa isang krisis sa pananalapi, ang pamilya ni Noelle ay naglalagay pa rin ng kahalagahan sa proseso ng paghahanda para sa 22nd birthday ni Noelle. Pagkatapos ng lahat, si Noelle na makapagdiwang ng kanyang kaarawan ay maligaya ang pinakamahalagang bagay sa kanyang pamilya. Ipinaliwanag nito kung paano ang una sa isang maliit na piging ng kaarawan ay natapos na maging higit pa sa isang malaking pagtitipon ng pamilya sa halip. Ang lugar ng pagdiriwang mismo ay isang malaking pribadong silid na maaaring tumanggap ng hanggang 30 katao sa Longthorn International Hotel na naibok ng mga magulang ni Noelle para sa araw. Kabilang sa 30 taong inanyayahan sa piging ay ang mga miyembro ng pamilya ni Noelle, ang kanyang mga kamag-aral, ang kanyang mga pinsan, at maraming iba pang kamag-anak kasama ang kanyang panganay at pangatlong tiyuhin. Naniniwala sila sa paggawa ng piging ng kaarawan na ito bilang maligaya hanggat maaari upang mapupuksa ang kanilang pamilya sa kanilang masamang kapalaran. Sister-in-law at pangalawang kapatid. Pareho kayong tunay na pinagpala na magkaroon ng isang magandang anak na babae tulad ni Noelle. Siya ay may tulad na isang mahusay na pag-ugali din. Sigurado ako na ang dalawa sa inyo ay tiyak na makapagpapatuloy sa pamumuhay at magsaya sa isang mabuting buhay kasama si Noelle sa hinaharap, sabi ng pangatlong tiyahin ni Noelle na may ngiti habang tinitingnan niya ang mga magulang ni Noelle. Masiyahan sa buhay. Ano kahit na doon upang tamasahin. Dapat mong malaman kung gaano magulo ang kasalukuyang estado ng pananalapi ng aming pamilya, pangatlo. Kailangan pa nating simulan ang pag-iisip tungkol sa kung paano tayo makakaligtas sa ikalawang kalahati ng ating buhay, sagot ni Xavier habang siya ay nanginginig ng ulo ng mapait. Naririnig na, ang panganay at pangatlong tiyuhin ni Noelle ay maaaring magbuntong hininga lamang. Gayunpaman, hindi na kailangang mag-alala.
Medyo matapat, ang aming negosyo ay hindi gaanong ginagawa tulad ng una nating naisip. Hanggat makakuha tayo ng isang tao upang mamuhunan ng isang halaga ng pera sa aming negosyo, tiyak na makakaya natin ang krisis na ito. Alam mo, narinig ko na si Preston, ang batang master ng pamilya ng Wake, ay aktibong hinahabol si Noelle kamakailan. Mayroon bang alam sa anumang bagay tungkol sa lakas o background ng pamilya Wake? Sa sandaling binago ng pangatlong tiyahin ni Noelle ang paksa, agad na nahulog ang atensyon ng lahat kay Noelle. Sa katotohanan, ang panganay at pangatlong tiyuhin ni Noelle ay mga tao na gumawa lamang ng mga bagay na nakinabang sa kanilang sarili. Sa pag-iisip nito, bakit sila ay nag-abala pa upang dalhin ang kanilang buong pamilya para lamang dumalo sa piging ng kaarawan ng isang batang babae na tulad ni Noelle? Ang paglalagay nito ng blanco, ito ay dahil alam nila ang mga benepisyo na maaaring dalhin ni Noelle sa kanilang pamilya. Kahit na sina Xavier at Gracie ay narinig ang tungkol sa mga hangarin ni Preston kay Noelle, kaya hindi mali ang pahayag ni tiyahin ni Noelle. Mula sa alam nila, ang pamilya ng Wake ay lubos na kakilakilabot. Hindi lamang sila nagmamay-ari ng isang pampublikong nakalista na kumpanya ng kanilang sarili, ngunit ang kanilang pamilya ay mayroon ding background ng Mayberry Commercial Group. Sa pag-iisip nito, ang sinumang nakilala o nakatagpo ng mga Wakes ay tiyak na bibigyan sila ng muka. Hindi alintana, kung si Noelle ay tunay na nagtapos sa pakikipagtulungan kay Preston, at si Preston ay handa na magkaroon ng isang salita sa kanyang ama tungkol sa kanilang kasalukuyang sitwasyon sa kanilang ngalan, kung gayon ang mga Shadwells ay tiyak na makapagpaikot ng mga bagay at malutas ang kanilang kasalukuyang krisis. Sa sinabi nito, hindi kataka-taka kung bakit ang mga tiyahin at tiyo ni Noelle ay naglaan ng kanilang oras upang makarating ngayon upang ipagdiwang lamang ang kanyang kaarawan. Nagsasalita ng Preston, narinig ko na inanyayahan siya ni Noelle sa piging ng kaarawan. Tama, idinagdag ang kanyang ikatlong tiyahin na may ngiti. Tumawa lang si Gracie nang walang tigil bago sabihin, upang isipin na mas mahusay kang may kaalaman kaysa sa akin, kapatid. Paano mo nalaman na inanyayahan niya siya? Nakangiting awkwardly, pangatlong tiyahin lang ang sumagot ay. Ganito lang nangyari ang narinig tungkol dito. Nakikita ko. Para sa mga hindi nakakaalam ng mas mahusay, sigurado ako na ipinapalagay nila na binigyan mo ng pansin ang Preston. Nakalulungkot, kahit na napakahusay ni Faye, hindi pa siya nagkaroon ng swerte ng pagbagsak sa isang katulad ni Preston. Sa palagay ko kailangan pa niyang magtrabaho ng mas mahirap upang makuha ang atensyon at pabor ng isang katulad niya, hindi ba tama ako, Faye? Sabi ni Gracie, habang tinitingnan niya ang anak na babae ng kanyang tiyahin na kaparehong edad ni Noelle. Hindi mapigilan ni Gracie, ngunit medyo nagsiselos dahil ang ikatlong tiyahin ay medyo nakakaalam tungkol kay Preston matapos na marinig lamang ang kanyang pangalan ng ilang beses. Kasabay nito ay nag-aalala din sa kanya na ang ikatlong tiyahin ni Noelle ay maaaring magplano upang ipakilala ang kanyang sariling anak na babae, si Faye, kay Preston. Sinubukan ba niyang kunin ang potensyal na manugang na lalaki ni Gracie mula sa kanya? Kung iyon ang kaso, ang komento lamang ni Gracie ay pinapahiya. Matapos itong pag-isipan ng konti pa, nagpatuloy si Gracie sa pagsasalita kung alin, kapatid, baka hindi mo narinig ang tungkol dito, ngunit binigyan ni Preston si Noelle ng labis na nakakaantig na pagtatapat bago maganap ang hindi kapanipaniwala na insidente kahapon. Lumuhod pa siya sa harap niya, alam mo? Narinig ko na maraming tao ang nanonood din ng buong bagay. Nakakalungkot lang na si Noelle, na matigas ang ulo niya, ay tumanggi lamang na maging kasintahan niya. Ganon ba? Aking kamanghamanghang Noelle, sagot ng ikatlong tiyahin habang siya ay namula sa kahihiyan habang pinupuri si Noelle sa isang medyo mapait na tono. Sa sandaling iyon, binuksan ng isang waiter ang pintuan ng pribadong silid habang sinasabi, Marwek. Pumasok ka. Kasunod nito, ang isang guwapong binata na may suot na puting suit at isang korbata ay lumakad sa silid na may isang palumpon ng mga bulaklak sa kamay. Hello, Uncle Shadwell at Tia Water. Binati sila ng charming na lalaki habang mabilis itong pumunta sa kanila. Siyempre, ang gwapong binata na pinag-uusapan ay walang iba kundi si Preston. Tuwang-tuwa si Preston mula nang matanggap niya ang paanyaya ni Noelle sa kanyang piging sa kaarawan. Dahil dito, siniguro niyang bigyang pansin ang kung paano siya nagbihis ngayon upang maibigay niya ang aura ng isang batang Panginoon mula sa isang mayamang pamilya. Tila na ang kanyang mga pagsisikap ay nagbabayad mula ng sapat na sa lalong madaling panahon, ang pamilya Shadwell ay nagsimulang purihin siya ng walang katapusang. Dahil dito, hindi makakatulong si Preston ngunit makaramdam ng kaunting kalokohan at mayabang. Di nagtagal, inanyayahan nila siyang umupo sa maintable.
Gayunpaman, sa sandaling iyon, ay biglang napagtanto ni Gracie na ang kanyang anak na babae ay hindi kahit nasa paligid. Sandali na huminto sa kanyang pakikipag-chat kay Preston bago lumingon sa mga kasama sa silid ni Noelle. Tinanong ni Gracie, pagsasalita kung saan napunta sina Noelle at Yulisa. Hindi ko pa nakita ang kanilang dalawa. Mula sa narinig namin, silang dalawa ay bumaba sa ibaba upang makatanggap ng isang tao, sagot ng isa sa kanyang mga kasama sa silid habang ang natitira sa kanila ay patuloy na tumulo sa kanilang katas. Sila ano? Wala na si Preston. Sino pa ang pinaplano nilang matanggap? Sabihin mo Preston, tumakbo ka ba kay Noelle papunta ka rito? Gulat na napatanong si Gracie. Pagkatapos ng lahat, si Preston ay walang alinlangan na protagonist ngayon. Sa kasamaang palad, wala ako. Dahil ang hotel na ito ay kabilang sa isa sa aking mga tiyo, lagi kong ginagamit ang espesyal na daanan ng VIP tuwing lumilipat ako rito. Kung alam ko na hihintayin niya ako sa ibaba, tiyak na ginamit ko ang regular na pasukan, sagot ni Preston, mga pahiwatig ng kaguluhan at kagalakan sa kanyang muka. Upang maging ganap na matapat, narinig na ni Preston ang tungkol sa krisis sa pananalapi ng pamilya Shadwell mula sa kanyang ama. Sa pag-iisip nito, hindi mahirap para sa kanya na isipin na ang mga Shadwells ay tinatrato lamang siya ng mabuti dahil sa sinabi na issue. Pagkatapos ng lahat, malamang na alam nila na ang pamilya ng Wake ay mayroong suporta ng Mayberry Commercial Group. Kaugnay nito, ang katayuan ng mga kumpanya tulad ng kanyang pamilya na nasa ilalim ng Mayberry Commercial Group sa loob ng Mayberry City ay hindi na kailangang ipaliwanag. Anuman, alam ni Preston na ilang oras na lamang bago pumayag si Noelle na maging kasintahan niya. Impyerno, may posibilidad na tanggapin niya ang kanyang pagtatapat ngayon. Oh? Kaya't napunta ka rito gamit ang isang espesyal na daanan ng VIP. Iyon marahil ang dahilan kung bakit hindi pa muling bumangon si Noelle. Manatili, tatawagin ko siya agad, sabi ni Gracie na may ngiti. Oh, hindi na kailangang tawagan siya, Tia Walter. Masama ang pakiramdam ko sa paghihintay kay Noelle doon ng matagal kaya't bababa na lang ako upang hanapin siya pagkatapos ay ibalik siya, sagot ni Preston habang umiling-iling siya ng may ngiti sa kanyang muka. Kahit na si Preston ay lumuhod bago kahapon si Noelle upang tanungin siya, ngayon na nalaman niya ang tungkol sa kahalagahan ng mga Shadwells, si Preston ay medyo may tiwala sa kanyang sarili. Gamit nito, pagkatapos ay nagsimula siyang maglakad sa ibaba ng walang kaunting pag-aalangan. Maghintay ka sa akin, Preston. Sumasama ako, sigaw ni Gracie habang siya ay sumunod kaagad sa kanya. Naramdaman ni Gracie na hindi pa rin siya malapit kay Preston na gusto niya. Pagkatapos ng lahat, siya ay tinatrato na siya na parang siya na ang kanyang manugang. Nang makita ang pag-alis ni Gracie at Preston, sinabi ng mga kasama sa silid ni Yulisa, hayaan mo ring hanapin sina Yulisa at Noelle. Habang ang maliit na grupo ng mga tao ay nagsimulang bumaba sa gusali, ang dalawang batang babae ay makikita na naghihintay sa halip na sabik sa kalye mismo sa labas ng hotel. Hindi ba tayo titigil sa paghihintay sa kanya, Noelle? Dapat ay natakot siya sa sandaling nabasa niya mula sa iyong mensahe na ang Longthorn International Hotel ay ang lugar. Naniniwala ako na mula sa lugar na pinili lamang, dapat niyang mapagtanto sa wakas kung gaano kalaki ang pagkakaiba sa inyong dalawa. Mula sa mga hitsura nito, marahil ay hindi siya dumalo sa isang kaganapan sa isang malaking lugar tulad ng Longthorn International Hotel. Sa pag-iisip nito, may mataas na posibilidad na siya ay maaaring masyadong mapilit upang kahit na maglakas loob na magpakita dito, reklamo ni Yulisa, tumawid ang kanyang mga braso. Habang si Yulisa ay may magandang impresyon kay Gerald sa simula, pagkatapos ng lahat ng nangyari, ang kanyang impresyon sa kanya ay malubhang bumagsak. Medyo lantaran, kung hindi niya nailigtas ang mga ito noong araw bago, hindi na siya muling tumingin kay Yulisa. Pagkatapos ay muli, maaari ba talaga siyang masisi sa pagiging makatotohanang? Pagkatapos ng lahat, ito ang sariling kasalanan ni Gerald sa hindi sapat na natatangi. Tagumpay. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.